Alas 4 pa lang ng umaga sa Sitio Paradahan sa Masbate. Naghahanda na ang ilang kalalakihan para lumaot at maghanap ng pinakamabentang huli nila tuwing tag-araw. Ang mga pusit. Sa bangkang ito, 2 ang matanda, 1 ang binatilyo at 3 ang bata. Ang magkakaibigang sina Jameson, Estoy at Jason. Pero bata pa man, sila raw ang pinakamatinik na magpupusit sa grupong ito. Nang iniladlad ang net, sinimulan na nila ang pakikipaghabulan sa mga pusit. Inikutan ng bangka ang lambat para takutin ang mga pusit at pumunta sa gitna. Unti-unting sumara ang lambat. At sa loob ng 10 minuto, tapos na ang panguhuli. Pinahanga ako ng mga batang ito sa bilis ng kanilang operasyon. Ano yan? Like, ito yung fins niya. Improvise. Yari sa kahoy. Tapos, meron lamang rubber para dumikit yung paa niya. Yan, katulad ni Jason, isa lang yung fin na gamit niya kasi hindi pa siya sanay. Pero magaling lumangoy ito. Di ba, no? Pati yung goggles niya improvised. Kaya lang, malaisdaman sila kung sumisid. Natakasan naman sila ng mga pusit. Madaming pusit dito. Konti na lang. Pero di bale, simula pa lang naman ito ng aming araw. Sa kabila ng matitikas nilang katawan, hindi maikakailang ang mga kasama ko'y mga bata pa rin. Pero sandali lang ang katuwaan sa ilalim ng tubig para sa 3. Dahil alam nilang hindi ito oras ng paglalaro, kundi isang buong araw para sa pagbabanat ng buto. Pagkatapos ng sandaling katuwaan, mistulang tinalikuran ni na Jason, Estoy at Jameson ang pagiging bata. Mas maraming ingay sa tubig, mas malaki ang tsansang makahuli ng pusit. Si Mang Antonio lang, tatay ni Jason, ang nag-iisang matanda na kasama ng mga bata sa tubig. Kaya heto, nakisali na rin ako. Nakakapagod yung
Kasi pagtalo nila sa dagat, pinapalo nila yung tubig para mabugaw nila yung mga puset. Tapos pumasok dun sa bulsa ng net. Paulit-ulit nilang pinapalo. Tapos minsan, kumukuha pa sila ng bato sa ilalim. Tapos binabato nila. Sandali pa lang ako sumama, hinihingal na ako. Pero sila, buong maghapon nila itong ginagawa. Hindi nagtagal, may laman na ang aming net. Masaya ako dahil sa wakas, nakahuli na rin kami. Pero nakakalungkot din na ilang piraso lang ang laman ng aming net. Kulay brown. Siyam na beses sumisid ang grupo buong maghapon. Bandang alauna ng hapon, nagpasya na ang grupong bumalik sa Pangpang. Tapos na ang trabaho. Pwede nang muling maging bata sina Jason, Jameson at Estoy. Isa na namang araw ang nadagdag sa pagkakaibigang hinubog ng alon, pinalalim ng dagat, at pinatibay ng bawat paglalayag. Halos lahat ng pamilya sa sityong ito umaasa sa dagat. Kaya ang mga bata natutong mamusit sa tatay nila mismo. Isang trabahong minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Hindi ka na nahihirapan na kailangan araw-araw halos sumasama ka sa dagat, nagpupusit ka. Hindi. Hindi? Para sa'yo, trabaho ba yon? Abala man sa hanap buhay, nakakatuwang malaman na nag-aaral pa rin ang mga batang ito. Si Jameson, grade 6 na. Ang swerte ko nung bata ako, di ganito kahaba yung nilakad ko bago makapasok sa eskwelahan. Sana yung eskwela nyo? Hindi pa tanaw dito? Hindi pa. Kanina pa tayo naglalakad ah. Paano kaya pag umuulan? Basa. Basa. Kasama ang mga bago kong kaibigan, pakiramdam ko bata rin ako. My precious! Malapit na ba tayo? Malapit na? Andito na tayo? Asan? Parang gubat naman to eskwelahan niyo. Ay! Hirap naman punta. Mga huling araw na ng klase ngayon, kaya ang leksyon, nauwi sa pangaral ng kanilang teacher. Mas yung kapital ko noon para makapag-aral ay luha. Kapag hindi ako pinapaaral ng aking mga magulang, umiiyak ako ng umiiyak. Then, sa
unti-unti hanggang sa ngayon, nakapagtapos din ako at nakapag-serbisyo sa aking mga kabarangay. Yung pagtatagumpay ng isang tao ay hindi sa inyong mga magulang, kundi sa inyong sa inyong sarili kung gusto ninyong magtagumpay. Pagkatapos ng masinsinang pangaral, graduation practice na. Pero hindi raw ganap na masaya si Mr. Rojas sa pagtatapos ng kanyang mga estudyante. Tingin nyo ba makakapag-high school lahat sila? Hindi. Bakit? At last, mga 50% lang. Minsan hindi aabot ng 50%, nasa 25% lamang yung can afford to go to high school because of poverty. Minsan, hindi nga sila nakakapag-aral dahil ginagamit sila ng kanilang mga magulang. Minsan nag-aararo, nagsasaka, kaya minsan pag panahon ng tag-ani or tag-tanim ng palay, kakaunti talaga yung mga pupils ko. Next to Maresa. Nalaman din naming isang beses sa isang linggo kung mag-absent ang mga estudyanteng magpupusit, gaya ni Jameson. Si anyos pa lang si Estoy pero halos buong araw na akong magbanat ng buto. Pag-uwi mula sa dagat, trabaho pa rin ang inaatupag. Bakit po inaalagaan niyang kabayo na yan? Kasi malaga sa buhay yung kabayo. Bakit? Malabalang araw may magkasakit at walang pira pwede maipalit yung kabayo. So, nagpupusit ka, tapos nag-aalaga ka ng kabayo. Ano pa? Nag-aalaga ng mga manok. Ilang dami? Opo. Tingin mo makakaipon ka para sa high school mo? Sa matrikula? Iwan ko na dahil dami pa kaming ginagastusan. Ano ginagastusan mo? Sa loob ng aming bahay, araw-araw na kinukuhan. Ginagamit. Nalaman kong pumupunta lang si Estoy sa sitio Paradahan tuwing Sabado at Linggo at tuwing bakasyon. Malapit daw kasi ito sa dagat. Ang kanyang magulang at 6 na kapatid nakatira pala sa isang malayong baryo. Ano pa yung ginagawa mo? Nag-aararo. Nag-aararo ka pa. Tuwing narito si Estoy, pagtulong sa bukid naman ang inaatupag niya. Lahat ng ito, sinasabay ni Estoy sa kanyang pag-aaral. Nakakapasok ka ba araw-araw sa eskwelahan? Hindi. Gaano kadalas ka pumasok? Minsan nga sa isang semana, 2 lang ako magpasok. Sa isang linggo, 2 ka lang pumapasok. Ba't ganon? Daming trabaho. Hindi ba pwedeng hindi ka magtrabaho? Mag-aral ka na lang? Hindi kasi walang tutulong sa tatay ko. Walang katiyakan ng edukasyon ni Estoy, pero mataas pa rin ang kanyang mga pangarap. Ano pangarap mo sa buhay? Naging isang seaman. Pero kung ikaw ang masusunod, gusto mo bang pumasok araw-araw? Opo. Bakit? Kasi gusto ko magtapos ng pag-aaral. Ngayong bakasyon, dumami ang batang magpupusit sa sitio Paradahan. Gaya ni Estoy, umaasa silang makaipon para sa pasukan. Ano po yung problema? Wala na. Bakit naghahanap po yata kayo ng kasama? Opo, nandito na. Sino po yung malaki na kasama nyo? Jomar. Nasaan po? Ayun. Oo, tapos 4 na bata. Opo. Okay lang po ba yan? Okay na.
buhatin? Ha? Mabilis kumilos ang mga bata sa tubig at matagal mapagod, kaya mahalaga raw sila sa panguhuli ng pusit. Lalo pa ngayong mas madalang na ang pusit dahil sa dami ng pamilyang umaasa sa dagat. Sa isang araw, ilang beses kayo nagda-dive? Minsan, Nag-aabot talaga yung minsan ng 20. Matapos ang ilang beses na pagsisid, pumasok na sa lambat ang pinakamalaking huli nila sa araw na ito. Dahil linggo, tradisyon na mas maagang tapusin ang trabaho. ano po yung nakuha, Mang Antonio? Isda. Gaano kadami po? Marami? Marami yan? So, masasabi bang okay tayo ngayon? Okay yung huli mo? Ayos lang? O lugi? Lugi. Mahal ba mabenta ito? Ganitong isda? Barato lang dito. Mura lang? Magkano kilo? Mexico. 25 lang. Sige, so ibebenta na natin doon. Hindi na. Ay, hindi na? Hindi na. Ano, para saan to? Ito, in ulam. Iulam, pang ulam. Ay, ulam na lang. Pinaghatian na ang huli, pantay ang hati, matanda man o bata. Ayan na yung ano mo. Ito yung parte niya. Oh. Patingin, patingin. Ilang isda? 5 isda. 1 puset. Kay Jameson, sa'yo. 5 isda. Ay, tama, isda. 2 maliliit. 2 maliliit. Sina Mang Antonio at Jason naman, mas malaki ang parte dahil sa kanila ang bangka. 240, 120. 120 mangyapon. Tuwing linggo, kinukwenta ng mga buyer ang kinita ng mga magpupusit. 60 pesos kada kilo ang bentahan dito. Ibabawas pa ang gasolina ng bangka na madalas inuutang sa buyer. Pero pagdating sa Lucena sa Quezon, kung saan binabagsak ang mga pusit, doble na ang presyo. Yung kabuo-buo po namin na nakuha ng 3 araw, 876. Yan naman ang kabuuan. Ang kabuuan. Tapos yung amin gasto lang po sa gasolina po namin na ginamit, ito po ang 640 dahil ito po lahat yung niya sa gasolina po yan. Kaya ito na lang ang natira. Ito na lang pong natira sa namin. 3 araw. 3 araw, malaking lugi. Yung kay Rongnek, 16. Yung kay Jameson, 38 lang po, ma'am. Ito yung sa bahay na yung sa pera na para sa kay Jameson. Para kay Jameson na to. Ito, At tsaka sa father niya, sa tatay niya. Magkasama na sila dito ng dalawa. Opo, 100. 92 lang. Oo, 92 lang. Yung pong 100, magkasama na kayo dyan ni Jameson, tsaka ikaw. Opo. Para sa ilang araw yan nakita? 2 araw ito. 2 araw? 2 araw po. Ilang kinita? Konti. Ano, saan mo gagastusin yan? Bibili lang kape. Pwede na yun. Saka isang salop na bigas. Ayos na po ito. Ano yung ulam? Wala pang ulam. Maghanap pa na po. Sa Monreal. Nababahala ang Plan International Masbate, isang NGO, sa dumaraming bilang ng mga child laborers sa Masbate. Karamihan sa mga magulang kasama yung mga anak sa paghahanap buhay sa bukid, saka sa dagat. So ang sasabihin naman sa iyo ng magulang na
mahirap lang kami. Sino yung makakatulong namin sa paghahanap buhay? Hindi naman daw lumalabag sa batas ang mga magulang ng mga batang magpupusit. Ayon sa Republic Act 9231, maaaring magtrabaho ang bata kung ito ay nasa ilalim ng responsibilidad ng kanyang magulang o legal guardian. At kung hindi nakakasama ang kanyang trabaho sa kanyang buhay, seguridad, moralidad at kalusugan. Pero ayon sa Plan International Masbate, kailangan may gawin din ang gobyerno sa sitwasyong ito. Madalang yung makita mo mga projects or programs para sa mga bata. Talagang mahirap yon kumbinsin kasi hindi pa lalo na, sabi ko nga, hindi sila botante. No? So talagang ang focus ng gobyerno natin ay doon sa mga matatanda, no, na pwedeng makatulong sa kanila politically. Instead na mag-aral yung bata, nandoon na sa katulong na ng magulang sa paghahanap buhay. So ganun na rin. So at an earlier age, kailangan niya ng maghanap buhay. Doon na siya mawiwili. Sa ilang araw ko sa sitio Paradahan, nakita kong tila nalimot na sila ng gobyerno. Walang maayos na kalsada. Ang tubig galing sa balon. At wala ring kuryente. Kaya ang mga tao, kanya-kanyang hanap ng libangan. Sina Jameson at Estoy, nadatnang ko nagkukwentuhan. Itong panahapatos. Pwedeng kan. Brown. Tanan yan sa babae. Sa akin puti na sandal. Para sundagin. Hindi na pwede. Itong mga dala. Ito. Sa amin puti din sa kan. Napag-usapan din nila ang kanilang plano pagkatapos ng graduation. Masaya kami kapag kaming dalawa magkasama. Saan nyo gustong mag-aral ng high school? Saan? Ah, talaga? Ikaw din sa Bandaon mo gusto? Jameson, so tinanong mo na ba sa nanay mo at sa tatay mo kung maari bang mag-aral ka ng high school? Hindi mo pa natanong? Ano nararamdaman mo? Naririnig mo yung kaibigan mo na hindi niya sigurado makaka-high school siya? Malungkot. Malungkot? Bakit? Kasi kung hindi siya makapag-aral ng high school, wala na akong kaibigan. Nung gabi, hindi rin naghiwalay ang magbabarkada. Jameson, sino dyan crush mo? Sino ba kayo? Ha? Nililigaw kayo? Hindi. Oh. Oh! Nagpunta ang magkakaibigan sa Beta, ang tawag sa malasinihang bahay na ito kung saan makakapanood ng mga pelikula. Daycare center ito sa umaga. Ano po yung pinapalabas niyo ngayong gabi? Lagot ka sa hininga mo. Ano yun? Sinong bida? Dante Barona. Bandang alas 9, sumama ako sa pag-uwi ni Jameson. Ilan po yung anak niyo? 12 po. Nahirapan po ba kayong kumbaga buhayin at pag-aralin yung mga talaga, mahirap talaga dahil marami sila. Ano naman ang hanap buhay ng asawa ko, sa laot lang. Kaunti naman ang iyakita. Kaya nga, ito, tumutulong na po sa amin. Yung po nasa picture? Nandun po sa Maynila.
Ano po ginagawa niya sa Maynila? Ano? Tulong sa bahay? Katulong po sila sa bahay. Ang buhay daw nila ngayon, nakasalalay sa dagat. Ito, training ko na rin ito. Marunong na rin. Kaso lang naawa ko kasi maliit eh. Oo. Baka ako, lumubog. Hindi ko na pinatagal ang aming usapan. Tinanong ko na ang bagay na hindi kayang itanong ni Jameson sa kanyang mga magulang. Grade 6 na po siya, di ba ho? Opo. Graduating na po. Paano po yung pag-aaral niya kaya sa high school? Ewan ko nga Yung po. po ang problema namin. Paano namin mapaaral siya sa high school eh. Dahil marami pang kapatid niya na mag-aaral sa elementary. Ito, mag-grade 1. Tapos yung bunso namin na mag-daycare. Bali, na sila, 6 na. Gusto ko talaga mapaaral ko mga anak ko. Saka, problema lang kasi, parang hindi makakaya sa high school. Kasi malaki ng gastos ngayon magpaaral ka ng high school. Kung ako ang nasa lugar ni Jameson, naiyak na siguro ako sa narinig ko. Pero naramdaman ko ring naihanda na niya ang sarili sa katotohanan. Sa aking pag-alis, naisip kong sana dalawin agad ng antok si Jameson. At sana mapangiti siya ng kanyang panaginip. Hindi mga ordinaryong bata ang naging kaibigan ko sa Sitio Paradahan. Mulat sa kahirapan at tagtag ang katawan sa trabaho. Tinuruan nila akong magpasalamat sa maliliit na bagay na meron ako sa buhay. 1, 2. At tingnan ang mas malalim na kahulugan ng bawat paglalakbay. Ako po si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.